Wait natin po ng pakinggan. Hindi ko sinabi sana nag-apat tayo. Ano? Okay po. Hindi na po, parang nag-abot yata yung pang 8 at pang 10. Ano? So medyo napahaba ako. Ginanahan eh. Ano po. So muli po ay good morning po mga kapatid. So January pa lang naman, ano, bago pa ang taon, kaya pwede pa tayong magbatian ng Happy New Year. Happy New Year po. Pakibati niyo ang katabi niya, Happy New Year for the last time. Kasi next week, Happy Hearts Day na. Ano, hindi na Happy New Year. Iba na yon. Ano. So meron pa tayong 48 weeks na magsasama-sama. Ano. So excited ka bang katabi mo yan palagi for 48 weeks pa? Ano? Ayan. So magkikita-kita pa po tayo. Actually, hindi po naging madali ang buhay natin sa taong 2025. Sa marami sa atin, maraming mga pinagdaanan sa buhay, mga kalamidad tulad ng mga bagyo, sunog, lindol at mga pagkakasakit, mga pagtaas ng bilihin. Ang mahal ng bilihin, di ba? Dati ang 500 mo pagpunta ka ng palengke, o isang basket ng bitbit mo pa uwi. Ano, ngayon, 500 mo, sibuyas at kamatis pa lang. Ano, sa mahal ng mga bilihin. Ano po. Pero, we survive. Yun ang napakahalaga. We survive 2025 na malalakas, buhay, at malulusog. Ano, mga nagtatabaan pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya naman pwede ba nating sabihin, thank you, Lord. Parang hindi tatanggapin ni Lord yun. Ano? Thank you, Lord. Hindi natin kayang suklian ng Diyos sa kanyang kabutihan. Ano, sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo sa Diyos, isang napakatamis na thank you lang, eh okay na po yun sa Kanya. Kaya dapat this 2026 maging bukang bibig natin ang thank you, Lord. Practice nga tayo ulit. Thank you, Lord. Ayan. Kaya paggising pa lang ng umaga, pagdot-dot sa ATM, paglabas ng laman, di ba? Pagkakita sa asawa, sigurado kayo, ha? Huminang biglaan, eh. Thank you, Lord, tayo palagi. Maraming tao magagaling magbilang, magkwenta, una ng pera. Lalo na ang katabi mo, magaling magkwenta ng pera. Magaling magbilang ng calories, ng sugar, ng kasalanan ng kapwa, ng timbang, mayat-maya nagtitimbang yung iba, ano? So, kung bumigat ba sila o gumaan. Pero madalas nakakalimutan natin bilangin yung blessing ni Lord sa buhay natin. The best thing to do in life, especially this year, is to count God's blessings in our lives. At tiyak magiging thankful tayo sa Diyos dahil sa marami niyang biyaya sa bawat isa sa atin. Ano po? Marami kasing tao, pagpasok pa lang ng taon, puro reklamo. Kaya yung buong 2026 niya, puro reklamo. Paggising pa lang ng umaga, puro reklamo na. Kaya buong araw niya, puro reklamo. Paggising niya, sasabihin niya, umaga na naman. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag ako ang Diyos, sasabihin ko sa inyo, last mo ng umaga yan, ha? Para kasing kasalanan pa ng Diyos na inuumaga tayo sa dapat pasasalamat ang nagiging bukang bibig natin. Kasi marami talagang tao mareklamo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Sabihin mo, hindi ako yon. Kasi marami talagang mareklamo eh. Alam, merong magkaibigan, matagal silang din nagkita, tapos nagkita silang bigla, parehong babae. Sabi nung isang friend, long time no see, nagkita tayong muli. Okay nga, sabi niya, alam mo, may balita ako sa'yo, may asawa na ako. Oh, that's good, sabi niya. Hindi rin naman good kasi sabi niya, kalahati ng taong ko, ng edad ko, ang edad niya. So, ibig sabihin, matanda. Kung 30 years old siya, 60 years old ang asawa niya. Oh, that's bad, sabi niya. Hindi rin naman bad kasi sabi niya, friend, napakayaman niya. Sabi niya, wow, that's good. Sabi naman nung friend, hindi rin naman good kasi hindi naman niya ako binibigyan ng pera. Oh, that's bad. Sabi niya. Hindi rin naman
naman bad kasi sabi niya, pinagpatayo niya ako ng mansyon, isang napakalaking bahay. Oh, that's good. Di rin naman good kasi sabi niya, last week nasunog yung bahay. Oh, that's bad. Di rin naman bad kasi kasama yung asawa kong nasunog. Ang tao kasi meron ng blessing, ang hinahanap reklamo. Listen mga kapatid ha, sa isang araw ng buhay nyo, kung ang hahanapin yung irireklamo nyo, maniwala kayo sa akin, may makikita kayo. Tignan nyo lang yung katabi nyo, ang dami nyo ng reklamo eh. Maraming irireklamo sa buhay kung yun ang hahanapin nyo. Pero kung hahanapin natin ipagpapasalamat sa Diyos, marami din tayong makikita. Actually, yan ang problem sa atin. Ano po, hindi natin binubuksan ang mata natin para makita natin yung mga totoong biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kasi minsan tayo, bilang mga tao, nakafocus lang tayo doon sa ang blessing yung nakabili ka ng sasakyan. Ang blessing yung ikaw ay nakapagpatayo ng bahay. Ang blessing ay yung na-promote ka sa trabaho. Yung blessing yung dumami ang pera mo. Akala natin, yun ang blessing. Yun lang ang blessing. But actually, pag tinignan nyo, ang buong 2025 natin, ang dami-daming blessing ng Lord. Alam nyo kung ano? Hindi nasunog ang bahay natin ng 2025. It's a blessing. Amen? Imagine niyo kung masunugan tayo ng bahay. Napakahirap. Paano tayo magsusurvive ulit? Pero salamat, hindi nasusunog ang bahay natin. Hindi tayo na-hospital ng 2025. Magkano ba ang hospital? 5 araw ka, 10 araw ka sa ospital, mga 50 to 100,000 ang gagasusin mo. Nakasave tayo ng 50 to 100,000 pesos. It's a blessing. Eh, paano naman po kami? Sabi ng iba, na-hospital po kami. Oh, it's a blessing. May pambayad kayo ng ospital. Nakalabas kayo. Diba? Kailangan lang nakikita natin yung mga blessing. Di po ba? Nagpunta tayo rito, safe tayo, walang aberya, walang disgrasya. Blessing. And hoping and praying, pag uwi natin mamaya, makarating ulit tayo ng mga bahay natin ng ligtas at payapa. Another blessing. Yung nga lang may senior citizen card kayo, blessing yun. Sa'yo may senior citizen card. Naku, di ba? Mga proud na proud ngayon, di ba? Noong pag tinanong mo, naku, magsi-60 na ako. O, di ba? Ngayon, naku, magsi-60 na ako. Di ba? Ganyan, excited na, di ba? Pag magsi-60 dahil sa senior citizen card. Dahil, siyempre, may discount yan. 20% discount. Pagkatapos, ano na? 32 na, kasama yung VAT. O, di ba? Malaki-laki na pala ngayon. Tapos, kapag nasa pila, biro mo, ang dami-dami naming pila. Pag dumating ang matatanda, kakamot na lang kami. Di ba? Minsan, nakakainis pa. Di ba? Sunod-sunod pa yung matanda. Hindi ka na nakaalis sa pila mo. Eh kasi talagang pang-express lane pag ikaw ay senior citizen. Dati iniiwan lang kayo ng anak sa bahay nyo. Ngayon gustong-gusto na kayong kasama. Di ba? Naisama ka ha? Oh, laging ganun na. Dati, iiwan lang kayo sa bahay. Ngayon, lagi kayong kasama sa laka dahil sa inyong card. O, biruin nyo, nakakapasyal kayo. O, may trabaho kayo, it's a blessing. May business kayo, it's a blessing. May church tayo, the Church of Christ na kinabibilangan, is a blessing. Di ba, blessing ba na may church kayo na kinabibilangan? Eh, tanong, blessing ba kayo? Ano? Di ba? Blessing ang church na meron tayo. Ano po? At higit sa lahat, buhay pa tayo. Buhay ka, buhay ako, buhay tayong lahat. It's a blessing. Maraming hindi nakatawid ng 2026. Maaring marami tayong kilala, kapatid, kamag-anakan, hanggang 2025 lang sila. Pero kayo, nakarating kayo ng 2026, it's a blessing. Kaya pakisabi sa katabi mo, thank you, buhay ka pa. Yung magandang salita, ha? Oh, thank you, buhay ka pa. Ang pangit naman nun. Ano? Sabi nga, every gising is a blessing. Di bali ng walang tulog, wag lang walang gising. Kaya lahat tayo, actually, we are blessed. Taytay Church of Christ, blessed. Every one of us are blessed. Blessed tayong lahat. Naniniwala ba kayo ron? Blessed tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo,
malapad ka. Ay, kasi mapalad ka. Ano, nagkapalit kasi. Ano. Minsan kasi nakakalito eh. Ano, kapampangan kasi ko eh. Ano. Mapalad ha, hindi malapad. Ano, magkaiba yon. Hebrews 13:5 and 6. Huwag kayong magmukhang pera. Masyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao. Sabi ng Panginoon, masyahan kayo kung anong meron kayo. Huwag kayong matakot kasi may pangako ako sa inyo. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. The most repeated promise of the Lord from Old to New Testament, I am with you. Sasamahan ko kayo. Kaya yung promise niya sa atin from 2025, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan, sinamahan tayo ng Diyos. Yun din ang dapat nating asahan ngayong 2026. Na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Meron lang siyang pakiusap. Anong pakiusap niya? Huwag kayong magmumukhang pera. Tingnan mo katabi mo, mukha bang pera? Mukha lang walang pera. Ano? Dapat ganun. Pero huwag mukhang pera. Ayaw na Diyos yun. Nagmumukha tayong pera. Kailangan maintindihan natin na ang Diyos natin sa langit may promise siya na hindi kita iwan, di pababayaan. Actually, mga kapatid, yung context ng Hebrews na ito, persecution. Okay, may persecution kasi. So yung persecution, alam nyo, nanganganak yan ng iba't ibang mga problema sa buhay. Siyempre, bawa tayo pinapersecute. For example lang ha, pupuntahan tayo, ikukulong tayo, papatayin tayo. Anong gagawin natin? Pwede mananakbo tayo. Pupunta tayo kung saan-saan. Napunta kayo ng Baguio, napunta kayo ng kung ano, wala naman kayong bahay doon. Wala kayong trabaho ron. Diba? Wala kayong kabuhay. Anong kasunod? Gutom. Anong kasunod? Paghihirap. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Di ba? Masyahan kayo kung anong meron kayo kasi may promise ako sa inyo. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Di ba? Kaya yun ang pangahawakan natin. Di ba? Yung blessing ng Panginoon sa taong ito ay aapaw sa bawat isa po sa atin. Pag sinabing New Year, bagong taon, kaalinsunod nito yung may bago. Kaya nga pag bagong taon, bagong buhay. Diba? So, tingin mo katabi, anong bago sa kanya? Bagong ribbon, bagong kulay ng buhok, bagong gupit, bagong sapatos, bagong cellphone, bagong kilay. Kasi ang tao, ganito ang problem natin. Pag dumarating ang bagong taon, ang pinaghahandaan natin, magbago ang mukha, magbago ang itsura. Yan ang gusto natin, binabago yung labas. Pero ang malungkot, yung loob, pareho lang. Hindi nagbabago. Dapat ang binabago natin, yung loob natin. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Kawikaan 31:30, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ng ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Sabi niya, yung gandang loob, sabi po ng talataan, nananatili at pinararangalan. Pero yung gandang labas, kumukupas. Gusto niyo ng prueba? Matingin yung katabi niya. Oo nga po, Pastor, kupas na. Kaya pagkabataan ng katabi niya, sabi mo, kukupas ka rin. Di ba? Tignan mo ako, kupas na. Di ba? Kumukupas talaga yan. Pero yung gandang loob, nananatili daw yan. Kaya ang higit na pinagaganda, huwag lang yung labas, kundi yung loob natin. At isa sa pamamaraan natin, para tayo po'y magkaroon ng bagong buhay, nagkakaroon tayo ng mga New Year resolution. May New Year resolution ba kayo? Maniwala kayo sa akin, next year, yan uli ang New Year resolution nyo. Minsan yun ang malungkot sa mga Pilipino. New Year resolution niya, hindi nababawasan, nadadagdagan. Bakit nadadagdag? Hindi naman siya nagbabago. Tapos January pa lang, expired na yung kanyang New Year resolution. Hindi na itutuloy. Ang New Year resolution, katulad niya ng paglilinis ng bahay.
Siguro lahat tayo nag-general cleaning ng Pasko at Bagong Taon. At naniniwala ako na meron kayong gamit sa bahay na itinapon ninyo. Ano ang basis natin? Parang isang bagay, isang gamit sa loob ng bahay, itinatapon natin. Luma na? Wala nang silbi? Sira na? Nakakasikip na lang? At higit sa lahat, hindi nakasya. Pag di nakasya, huwag nyo na ipilit. Ipamigay na ninyo. Maraming pwedeng kumasya sa damit na yan. So, tinatapon natin kasi hindi na pakikinabangan. Wala nang gamit. So, nakakasikip na lang. Do you remember nung si Jesus nagturo siya sa Luke 13? Yung merong isang mayaman, may lupain siya ng ubasan, tapos merong fig tree na nakatanim. Diba? Tapos, 3 years na siyang pabalik-balik, yung fig tree walang bunga. Anong sabi niya? Doon sa tagapag-alaga, putulin na yan. Sayang ang pataba, sayang ang tubig, sayang ang pag-aalaga, sayang ang space. Putulin na. Tignan mo katabi mo, dapat na bang putulin? Sayang ang pataba. Sayang ang napapakinggan niya linggo-linggo, di naman nagbabago. Di ba? Nakakasikip lang. Putulin. Pero siyempre sabi ng tagapag-alaga, wag po muna. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon. Pag next year, hindi pa siya nagbunga, putulin na. Kaya pag next year, di pa kayo nagbunga, puputulin na kayo. Kailangan nagbubunga tayo. Dapat may pakinabang tayo, dapat may ginagawa tayo. Yan ang napakahalaga sa buhay natin. Pagpasok ng bagong taon, ang lagi nating iniisip, hindi lang pagbabago ng loob, kundi pagbabago ng buhay. Pagbabago ng estado ng buhay. Blessing. Kasi pag sinabing bagong taon, masaganang bagong taon, puro pagpapala ang gusto natin. At kung minsan, mali ang way natin para matanggap yung mga blessings na inihanda ng Panginoon sa atin sa 2026. Pero sabi ng Jeremiah 7:5 and 7, magbagong buhay na kayo. Kapag sinunod niyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Anong lugar ang tinutukoy sa kanila? Yung Promised Land, yung Kanaan. Ano bang klaseng lugar ang Kanaan? Masagana. Binubukalan ng gatas at pulot. Meaning, saganang-sagana yan. Ang sabi ng Panginoon, mananatili kayo sa lupaing sagana, sa lupaing pinagpala kung magbabagong buhay kayo. May condition. Kaya napakahalaga, nagbabago talaga ang buhay natin. Inaayos ang buhay. Diba? Kasi merong mga tamang way para daluyan tayo ng mga pagpapala. Kaya ngayong bagong taon, dapat meron tayong inaalis sa buhay natin na nagiging hadlang ng mga pagpapala ng Panginoon. Number 1, itigil ang mga tradisyon, gawi, kultura, mga nakasanayang gawin taon-taon na wala namang talab. Tandaan nyo, anumang bagay na ginagawa nyo hindi na tumatalab, itigil nyo. Baka may alternative. Parang sa mga nanay, tignan nyo. Yung mga karamihan ng nanay, araw-araw, umaga, nagbubunga nga. Tama? Tama ba? Opo, sabi ng iba. Di ba? Sinong binubunga nga araw-araw? Anak. Okay. Asawa rin. Tanong, nagbago ba yung anak? Pero mo, 1 linggo kang nagbunga, nagbago ba? Same lang, tamad pa rin yung anak mo. Di ba? Nakahilata pa rin sa sopa. Cellphone pa rin ang cellphone. Walang talab. Ibahin mo. Huwag kang kumibo. Yun ang mga nakakatakot. Yung hindi kumikibo. Naku po, kahit asawang lalaki mo, kahit di ka galit sa kanya, di ka kumikibo, ninenervous yun eh. Di ba? So, binabago. Kahit sa medicine, tingnan nyo. Sa medicine, pag nagpa-check up kayo, re-resetahan tayo ng doktor. Tama? Ano sasabihin niya? O ito, inumin mo ito ng 7 araw, 3 times a day. Pero meron siyang request. Bumalik ka after 3 days. Bumabalik ba kayo? Hindi. Bakit? Magaling na eh. Ba't babalik pa? Sayang ang 700. Hindi na babalik. Magaling na. But usually, kung hindi ka gumagaling, anong gagawin mo? Babalik ka.
Pagbalik mo, check upin ka ng doktor. Sabi niya, oh, ituloy mo ang gamot. Bakit niya ipinatutuloy? Kasi gumagaling ka. Niya eh. Pero pag sinabi ng doktor, palitan natin ang gamot mo, ha? Isoli mo yan sa mercury, yung nabili mo. Eto ang bilhin mo, eto yung inumin mo. Bakit niya pinalitan? Kasi hindi tumatalab. Alangan namang ipilit ng doktor na ipainom sa'yo yung nakikita niya hindi tumatalab sa katawan mo. So walang talab, hindi na niya ipapainom. Ipapatigil niya, papalitan niya. Kahit naman sa mga beauty products Biruin mo, punas ka ng punas, pahit ka ng pahit, di ka naman gumaganda, itigil mo na. Ano? Sayang ang pera. Ano? Pag tumatalab, ituloy nyo. Tingnan mo katabi mo, tumatalab ba? Ay, tuloy mo. Tumatalab ba? Diba? Basta hindi tumatalab, tinitigil. Sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Naku, wag niyong pinicturean na. Delikado na. Favorite verse na ito. Memory verse na ito. Ano? Sabi po, 1 Timothy 5:23. Sabi ni Pablo. Di ba? Listen mga kapatid. Hindi piniprescribe ni Paul na mag-inom. Okay? Ang prescription niya is for medicinal purposes. Tatandaan niyo mga kapatid, ha? Kasi itong si Timothy may sakit sa sikmura. Hindi hiyang ang tubig. Siyempre ang tubig, may mga kiti-kiti, galing sa balon, galing sa isla. Marumi. Si Timothy, lagi siyang pinagsasaktan ng sikmura. Pero magbabible study siya, masakit ang sikmura. So, hindi nagagawa ang mission. Sabi ni Pablo, palitan mo yung routine mo. Uminom ka na rin ng alak para sa sikmura mo. Meaning, yung prescription niya ay gamot. Ngayon, kung iinom tayo, ang gawin nyo, pa-dropper. Ito, prescription ko sa inyo, ha? 5 ml 3 times a day. Okay ba kayo ron? Di ba? Isang kutsarita kada araw. Okay ba kayo ron? Kasi medicinal purposes ito. Tatandaan yung mga kapatid. Ang gamit kasi ninyo, minsan baso, bote. Hindi yun gamot. Ang tawag doon, bisyo. Okay? So wag niyong gagamitin ng mga biblical context para sa masamang gawain. Ang sinasabi ni Paul, hindi effective yung tubig, change it. Diba? Yun ang kailangan nating maintindihan mga kapatid. Kasi meron tayong mga gawi, meron tayong ginagawa na walang talab, itigil. May alternative. Halimbawa, pagpasok ng bagong taon, ang gusto natin masaganang blessing sa buhay natin. Pero napansin nyo ba, kahit mga anak ng Diyos, mali ang way natin sa pagpasok ng blessing. Like for example, first picture, pag-iingay, pagpapaputok. Di ba? Meron na ba? Nalabas na? Di ba? Yung mga pagpaputok, pag-iingay. Bakit nag-iingay ang mga Filipino, even Christian, pag bagong taon? Kasi tahimik. Palalayasin ang masamang espiritu. Itataboy ang malas. Ba't sa labas kayo nag-ingay? Nasa loob yung malas. Katabi mo pang matulog. Kasama mong kumain yung evil spirit. Ba't sa labas ka nag-ingay? Dapat sa loob. Nasa loob ang masamang espiritu. Ang malas. Doon kayo magpaputok. Nagpaputok ka, nasa buga ng kamay mo. May nagpaputok, hinagay sa bubong mo, nasunog. Diba? Anong tawag? Malas yun. Hindi swerte. Diba? Hindi ibig sabihin, every year, gaano karami ang napuputokan kahit bawal na? Gaano karami ang namamatay? Gaano karami na ospital? Gaano karami nasusunog? Dahil sa mga pagpuputok. Swerte ba yun? Malas.
Na ito ibig sabihin mga kapatid. Pero yung concept, yung mindset ng tao, ibe-bless tayo ni Lord dahil nag-ingay tayo. Di ba? Yun ang ginagawa. Another, paglalagay ng mga bilog-bilog na prutas sa mesa. Ilang prutas ngayon? Gagaling nyo ha. Alam na alam nyo. Talagang 12 po. Proud na proud pa kayo ha. Naglagay siguro kayo. Magdidesisyon ba ang Diyos na i-bless ka ngayon taong ito dahil naglagay kayo ng prutas? Diba? Walang kwentang Diyos yun. Pag sasabihin, very good. 12 yung bilog-bilog mo ha. Be-bless kita. Ganun ba ang Diyos natin sa langit? Diba? Naintindihan niyo yung point mga kapatid? Naglagay ka. I'm not saying na masamang maglagay ng prutas. Healthy yan. Kainin nyo. Pero yung bata, gustong kumuha ng ubas, huwag ka muna, wala pang 12. Minalas yung bata. Gutom na, di makakain. Diba? Sinasayang ninyo ang blessing. Kasi nga, doon sa mga ideya, ulitin ko, hindi masamang mag-ingay, hindi masamang maglagay ng prutas. Ang masama, yung iniisip nyo na dahil dyan, ibe-bless kayo ni Lord. Okay? Nagkakaintindihan po tayo? Another, lucky charm. Tingnan mo katabi, may lucky charm bang suot? Tago agad yung iba. Bili ng lucky charm. Bakit daw? Papaswerte. Sabi nung in-check, ikaw bilhin ito. Ito, swerte. Iyo ilagay bahay. Iyo lagay mesa. Ito iyo suot. Ikaw swerte. Ito 2,500. Ito 5,000. Bumili ka. Sino sinuwerte? Sinong minalas? Tayo nagagastusan Paniwala tayo ng paniwala Sila sinuswerte kasi sila tinda ng tinda. Tayo naman ang bili ng bili. Suswertihin talaga sila. Diba? Pagpalit tayo magtinda, sila ang bibili. O di tayo naman ang suswertihin. Diba? Ganun lang naman yung mga kapatid. And of course, yung masaganang hapagkainan. Bakit daw naghahanda tayo ng marami pagbagong taon? Para masagana ang pasok ng biyaya ng Diyos. Okay? Ang nalulungkot lang ako, alam nyo kung mga kapatid kung tatatlo kayo sa bahay, punong-puno ang mesa nyo. Sinong kakain nun? Di ba? Pagkatapos ng bagong taon, salpak na lahat sa rep. At simula na ng initan bawat araw. Hindi, February na nag-iinit pa. Holy Week na. May buko pandan pa sa rep. Sabihin nyo, wala kayong buko salad sa rep ngayon. Meron pa, di ba? Tapos pag may bisita, iahanda yung buko salad. Ang gamit, itak. Para tadtarin yung sa sobrang tigas na. Kasi, sa rami ng inihanda nyo, tatatlo kayo. Ang dami yung inihanda. Listen mga kapatid, ayon sa pag-aaral, isa sa pinakamaraming naaaksayang biyaya ng Diyos, bagong taon. Diyan maraming itinatapon na pagkain, diyan maraming pinapanis na pagkain. Paano tayo be-bless ng Diyos? Sinayang natin ang blessing niya. At ayaw ng Diyos yun, di ba? Nung magpakain si Jesus ng 5,000 men, not counting the women and children, pagkatapos kumain ng lahat at mabusog, anong sabi niya sa kanyang mga lagad? Tipunin niyo ang lahat ng natira. Wala dapat nasasayang. Kasi ayaw ng Diyos ng pagsasayang. Paano tayo i-bless ng Diyos kung sinayang natin ang kanyang mga pagpapala? Hindi pwede na i-bless ka ng Diyos dahil sa ganyang mga kultura. Diba? Hindi ganun ng Diyos natin. Diba? Napakababaw na dahilan na dahil lang nagganda ka ng maraming pagkain, pagpapalain ang bagong taon mo. Paano po kami pagpapalain, Panginoon? Brother, pastor, diba? Paano nga ba i-bless? Una, magtrabaho ka. Work. Di ba? Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang patakaran ng mundo at patakaran ng Diyos. Kung gusto mong pagpalain ka, magtrabaho ka. Dahil ang pera hindi nahihingi at hindi napupulot. At kung isang araw namumulot kayo ng pera, gumising kayo, nananaginip kayo. Di ba? Kayo ba nakaranas ng mamulot ng pera? Tapos bigla kayo magigising. Di ba? Kasi panaginip lang yun. Hindi totoong namumulot tayo ng pera. Walang ganyan. Di ba? Yan ang dialogue natin sa mga anak natin. Pag sila nanghihingi,
Magpapabili ng iPhone, anong sasabihin nyo? Hindi pinupulot ang pera. Totoo yun. Hindi pinupulot ng pera. So magtrabaho para i-bless ng Diyos. Actually, work is commanded by God. Genesis 2:15, when God put Adam and Eve into the Garden of Eden, He gave them work to do. Paglikha pa lang sa tao, binigyan na agad ng trabaho. Kahit naroon na ang lahat ng kailangan niya, paupo-upo na lang ba ang ginawa niya sa tao? No. Binigyan niya ng work kasi ayaw ng Diyos sa tamad ng tao. And sabi niya in Genesis 3:19, sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng tinapay. Gusto mong kumain? Pagpawisan mo. Malungkot ngayon, di ba? Ang mga anak natin katatamad, ang sasarap pa ng pinapaulam natin. Starbucks pa. Ano? Listen, pag merong anak na busog, na tamad, may nanay o tatay na konsentidor. Ano? Diba? Kasi, alam niyo, ang Bible, ang sabi ng Bible sa atin, tignan niyo to ha, 2 Thessalonians 3:10, if a man will not work, he shall not eat. Sabi ni Apostle Paul, ito ang patakarang itinuro namin sa inyo. Ang taong ayaw gumawa, ayaw kumilos, gutumin. Diba? Pag ang tao nagutom, kikilos din yan. Tatrabaho yan, gagawa yan. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Kaya dapat yan naka-engrave sa plato eh. If a man will not work, he shall not eat. Para mahiya siyang sumubo habang kumakain. Ano? Nakalagay sa refrigerator para bago siya magbukas, makita niya, if a man will not work, he shall not eat. Kasi, maintindihan natin na ang tao kailangan nagtatrabaho, kumikilos, pinagpapawisan. Yun ang kailangan nagaganap sa buhay po natin. Kasi ayaw ng Diyos ng tamad. Work is exemplified by God. Hindi lang niya inutos na tayo'y magtrabaho, ipinakita pa niya kung paano magtrabaho. Kaya pagbukas pa lang ng tabing sa Bible, Genesis 1:1, nakita na natin gumagawa agad ang Diyos. In the beginning, God created heavens and the earth. Pagbukas ng tabing, nagtatrabaho agad ang Diyos. Ang galing. Di ba? Napakasipag agad. Genesis 2:1, sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likayin ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. 6 days siyang gumawa, tsaka nagpahinga. Tapos ikaw puro pahinga. Diba? Lalo mga kabataan, puro pahinga. Pag inutusan mo, sabi nung nanay, anak, bago ka kumain, ligpitin mo ang hinigaan mo, ha? Sabi nung anak, guguluhin din yan mamaya, nanay, eh. Tama naman ang katwiran, ano? Sabi nung nanay, o siya, sige. Huwag ka nang kumain, itatai mo rin yan mamaya. Mas magaling yung nanay, yan. Pero ang point natin, dapat nagiging masipag tayo. Kasi ang Diyos natin sa langit, napakasipag eh. Diba? Pagbukas ng tabing, gumagawa agad. At hindi pa sa gumagawa, 6 days gumawa. Tsaka nagpahinga. Tapos tayo, puro pahinga. Mahiya tayo sa Diyos. And work is a gift from God. Yung magkatrabaho ka is a blessing. Yung dahil sa trabaho mo, nabe-bless ka, is another blessing. Tandaan nyo, napakaraming taong walang trabaho. Ayon sa pag-aaral, 6.1% ng mga Filipino ang nadadagdag every year na walang trabaho. So kung may trabaho ka, is a blessing. Huwag kayong reklamo ng reklamo pag gising nyo umaga, naku, papasok na naman ako, may trabaho na naman. Mag-resign kayo kung ayaw nyo na. Paano naman po ang buhay namin pag nag-resign ako? Anong gusto nyo? Araw-araw magre-reklamo kayo? Enjoy nyo. Kasi yan ang dinadaluyan ng blessing ng Diyos sa buhay natin. Di po ba? Kailangan maintindihan natin yun kasi gift yan ng Diyos sa buhay. Magtigil tayo, wag mag-inarte, wag magpa-importante. Mahalin ang trabahong ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. Work is rewarded by God. Yung trabaho, binibless yan. Yan ang daluyan ng pagpapala. Galatians 6:7, you will always harvest what you plant. Nagtanim ka, ani ka, nagtrabaho ka, susweldo ka. Hindi ka nagtatrabaho, nga. Diba? Ganun lang naman ang ibig natin ipaunawa because money is the product of work.
Pero mo, inilagay mo sa prutas ang blessing mo, nganganga ka, di ba? Magtrabaho ka. Yan ang sinasabi ng Bible sa atin. Proverbs 14:23, all hard works brings a profit, but mere talk leads to poverty. Lahat daw po ng pagpapagal ng tao may kapalit na kapakinabangan. May pakinabang, may blessing na nag-aantay sa atin. And of course, mag-invest. We make money dahil nagtatrabaho tayo, but we make more money through investing. Kaya kung may kinikita kayo, di ba, sa pagtatrabaho, okay yon. Itinanim mo pa, is another okay. Kasi mas marami ang inaani pag nagtatanim. Isang buto ng maisang tinanim mo, ilang maisang ibibigay sa'yo? Marami. Isang sakong binhi ng palay, ilang sakong palay ang ibibigay sa iyo pagdating ng panahon? Mas marami. Kasi mas marami ang inaani kaysa itinatanim natin. Proverbs 24:27, get your fields ready and plant your crops before starting a home. Magandang paalala yan. Sabi niya, bago ka mag-start ng bahay, ng pamilya, tignan mo ang iyong lupain. Magtanim ka muna. Meaning, magtrabaho ka muna. Yan ang dapat ginagawa. Kaya alam nyo, doon pa lang sa pangalan, di ba sa mga estudyante natin, mga kabataan, mag-aaral. Mag-aral muna kayo. Muna kayong makipag-boyfriend, makipag-date. Aral muna. Kasi ang tawag sa inyo, mag-aaral. So anong ginagawa ng mag-aaral? Nag-aaral. Pag nakatapos na kayo ng pag-aaral, anong susunod? Kayo ay magtatrabaho. So magtrabaho muna kayo. Ngayon kapag may pera na kayo, may trabaho na kayo, maganda na ang buhay nyo, pwede na kayong maging mangingibig. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng verse. Ready mo muna yung crops mo, magtanim ka muna bago mo itayo ang bahay mo. Yan ang tinuturo sa atin ng Bible. Kasi nga, napakahalaga ng pag-i-invest. At ang pinakamagandang investment natin, tao. The more na marami tayong tinutulungan na tao, the more na maraming tutulong sa atin pagdating ng panahon. Alam niyo, ang buhay natin sa lupa, umiikot lang naman eh. Minsan ikaw ang nagbibigay, sa susunod ikaw ang nangangailangan, ikaw ang bibigyan. Ganun lang ang buhay. Kawawa ang taong walang natulungan. Kasi pagdating ng pagbagsak niya, walang tutulong sa kanya. Kaya sabi ng Bible sa atin, Ecclesiastes 11:2, share what you have with 7 or 8 because you never know what disaster may strike. Sabi niya, tumulong ka sa 7, okay, gawin mo ng 8. Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Ako po, laki sa bukid. Pag nagtatanim kami, di ba, tatanim ng mais, butas-butas yun, doon ka magtatanim. Ilang binhi ang inihuhulog namin? Tingin nyo, doon sa mga nagtatanim, ilang binhi? At least 2, 3, 4. Hindi isa. Bakit? Walang kasiguruhan kung yung isa ay tutubo. Okay? Pag isa lang ang nilagay mo riyan, yung tanim mo, bungi-bungi. Okay? Kailangan at least 3, tiyak may tutubo dun sa 3 na yun. Di ba? Ganon din sa atin. Kahit naman tayo, di ba, sa anak natin, mag-invest kayo. 4 ang anak nyo, lahat pag-aralin nyo, merong tutubo, merong hindi. Merong mabilis tumubo, merong mabagal tumubo. Di ba? Ngayon, may favorite ka. Yung isa lang ang tinamnan mo, tas hindi pa tumubo. Yung hindi mo tinamnan, silang tumubo. Delikado ka. Kaya wala dapat favorite. Di ba? Tinatamnan lahat. Di ba? Yun ang ibig sabihin sa atin. And Deuteronomy 15:10, give generously to them and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work and everything you put your hand to. Paano daw tayo pinabless ng Panginoon pag nagiging blessing tayo sa iba? At paano daw tayo magiging blessing sa iba? Yung nagbibigyan tayo without grudging heart. Hindi nagre-reklamo. Marami kasing tao, nagre-reklamo, lagi na lang ako nagbibigay, lagi na lang ako nahihingi, lagi na lang sila nagsusulisit sa akin. Natural, meron ka eh. Ba't sila magsusulisit sa wala? Ba't tayo manghihingi sa wala? Na hindi ibig sabihin. Alam nyo, pag nahihingan kayo, ibig sabihin, you are blessed. Naintindihan nyo na?
Kaya pag lagi kayong ninang, bless kayo. Ano? Minsan magtago na lang kayo. Ano? Pero gano'n naman ang realidad. Di ba? Kaya tayo hinihingan kasi bine-bless tayo. Anong gusto nyo? Kayo nanghihingi o kayo nagbibigay? Aba, mas okay na po ako nagbibigay. Kasi may ibibigay tayo. Diba? Pero pag nagbibigay, sabi sa atin, without grudging heart. Why? Because the Lord will bless you. Pagpapalain tayo ng Panginoon. At higit sa lahat, sa business, inilalagak sa business ang pera para lalong tumubo. Naalala niyo yung talinghagang itinuro ni Jesus sa Matthew 25? Parable of talents. Yung talents yan, hindi naman yung abilities. Money yan, pera. Ano po, sa kanilang panahon, ang tawag talents. Merong isa binigyan ng 5 bags of money, 2 bags, 1 bag. Yung first 2, nag-invest. Ano nangyari? Nadoble. Anong sabi ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon? Good and faithful servant. Siyempre, ang amo dun, ang Diyos sa langit. Tayo yung pinagkatiwalaan na nag-invest. Kaya pag marunong kang mag-invest, ang sasabihin ng Diyos sa'yo, good and faithful servant. You know why? Because the Lord in heaven loves a business-minded. Nakita niyo sa verse? Sa talata, yun ang ibig sabihin nun. Gusto ng Panginoon yun. So make your money grow. Importante yan. Alam niyo kung anong difference natin ng mga Filipino at in-check? Ang in-check, pag may pera, ang iniisip niya, paano madoble? Paano dumami? Di ba? Ang Pilipino, pag may dumating na pera, saan tayo? Di ba? Anong magandang bilhin? Di ba? Ganun agad. Kaya tayong mga Filipino, alipin sa sarili nating bayan at ang may-ari ng Pilipinas, in-check. Dahil sila business-minded. Tayo, gastos-minded. Ano? Kaya hindi tayo maasenso sa buhay na ito. Kaya mahalaga, nagbi-business. Ngayon, kung meron tayong mga kapatiran nagbi-business, huwag nyo naman baratin. Nasakay ka sa nagta-tricycle na kapatiran, nagda-drive na kapatiran. Sabi mo, brother, bikini, man. No? Ganun ka pa. Diba? Alam nyo, pag meron tayong mga kapatid na nagbi-business, dapat tayong unang tumatangkilik sa kanila para sila lalong pagpalain ng Panginoon at lalo sila maging blessing sa church sa kinabibilangan natin. Hindi binabarat ang kapatid. Diba? Ngayon, kung siya ang magbigay ng discount, edi salamat. Pero hindi tayo nag-i-insist sa kanila. Dapat sila ang tinutulungan kasi nagtatrabaho sila ng marangal. Pangalawa, itigil na ang pag-iisip bata, pag-uugali at pag-aasal bata. Time to grow up. Pag dumating ang bagong taon, ang kasunod, paglago. Ngayon, 2026, alam niyo ang ibig sabihin yan? 2026. Pagpasok pa lamang, January 1, alam niyo na agad dapat ang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin na pagdating ng January 1? Tanda na naman tayo. Tama? Madadagdagan na naman tayo isang taon. Okay? Halimbawa ako, 24 na po ako. Hindi mo. 44 na ako. Magpo-45 na ako this year. Yun lang ang ibig sabihin. So kung 60 na kayo, magiging 61 na kayo. Kung 48 kayo, 49 na kayo this year. Tatanda tayo. At pag tumatanda tayo, anong ibig sabihin? Dapat kasabay ang ugali. Ang problema sa tao, even anak ng Diyos, tumatanda lang ang mukha. Tumatanda lang ang buhok. Nag-aamoy matanda lang. Pero ang ugali, bata. Diba? Maraming ganyan mga Kristiyano. Hindi lang nabigyan ng pamaypan ng mother, hindi na ako magkakapilyo. Oh, ganyan yan, di ba? Pabata yun. Time to grow up. Ang tagal na nating mananampalataya. Dapat lumalago tayo. Pag tumatanda, dapat kasabay ang ating pong mga ugali. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 14:20, mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Sabi niya, pagdating sa kasalanan, tularan mo ang bata, walang muwang. Pero sa ugali, huwag kang magiging ugaling bata. Hindi yun tama.
Di ba? Pwedeng magmukhang bata, pero wag mag-uugaling bata. Kasi iba ang ugali ng bata. Kaya sabi ni Paul, 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Galing ni Pablo. Sabi niya, nung bata ako, natural, ang salita ko pambata, ang isip ko pambata, ang ugali ko pambata, ang pangangatwiran ko pambata. Kasi, bata pa ako. Pero sabi niya, aba, ngayon matanda na ako. Alang-alang pambata pa rin ang ugali ko. Sabi niya, iniwan ko na lahat ng ugaling bata. Diba, yung mga batang ganyan, mga baby, pag nagsalita yan, paano? Daddy, daddy, mami. Ang ganun, di ba? Ang cute pa nga, di ba? Tapos tayo rin magbe-baby talk. Imagine niyo yung katabi mo ang magbe-baby talk. Ang pangit, di ba? Ang sagwa. Kasi matanda na siya. Hindi na bagay sa kanya ang salitang pambata. Hindi na bagay sa kanya ang ugaling pambata. Kailangan nagmamature. Ano ba ang mga childish ways? Una, you need to tell them what to do. Ang bata, kailangan mo pang sabihan, o yung homework mo, gawin mo na. O maligo ka na. O mag-toothbrush ka. O kumain ka na. Bakit natin sinasabihan ng bata ng kailangan niyang gawin? Bata pa siya. Pero pag matanda na, sinasabihan mo, 30 years old na, maligo ka na. Aba, pangit ito, hindi nag-grow yun. Kasi dapat alam niya yun sa sarili niya. Ginagawa na niya yun sa sarili niya. Diba? Tayo sa church, hindi mo na kailangang sabihan. Kailangan may kusa tayo. Diba? Nagkukusa tayo sa lahat ng mga pwede nating magawa at maitulong sa church na ito. Children are wasteful. Nagsasayang sila ng pera. Di ba ang bata ganito, bili mo ako niyan, binili mo ng laruan, bukas sira na. Bukas pabibili ulit, kinabukasan sira ulit. Wasteful. Wasteful ng time. Walang ginawa, kundi umatake ng umatake. Tayo ba, matatanda na, wasteful pa rin? Nagwe-waste ba tayo ng resources ng Diyos? Nagwe-waste ba tayo ng time? Sayang. Alam mo mga kapatid, sasandali lang ang buhay natin sa mundo. Sasayangin nyo pa. Ako, alam nyo, personally, yan ang lesson ko. 45 years old na ako, 23 years ako sa Cardona. Ang naisip ko, alam nyo, parang kailan lang yung 23 years ko ron. Sabi ko, ang bilis pala talaga ng buhay. Diba? Sasandali lang tayo. Alam nyo, ako, 45 pa lang, iniisip ko, sasandali na lang. Kayo pa kaya? Diba? Masandali kayo. Ano? Diba? That's the point. Don't waste it. Diba? Sasandali lang tayo. Another, kids want to be the center of attraction. Ganyan ang bata. Gusto niya sa lagi. Mami, tingnan mo ko. Mami, ganyan. Tayo, ang tatanda na natin sa church, gusto ba natin, laging tayo ang center of attraction. Diba? Laging ang gusto natin, nasa atin ang camera, tayo ang napupuri, napaparangalan. Dapat all for the glory of God. Tantrums, matatampuhin ng bata. Tayo ba matatampuhin pa? Hindi na uso sa mga anak ng Diyos sa matatampuhin. Matatampuhin ba kayo? Sabi sa katabi mo, hindi ako yon. Tapos na ako dyan. Hindi tayo dapat nagiging matatampuhin. Sabi nga nila, marami raw Kristiyano, tiyanak. Hindi na lumaki, nangangagat pa. So dapat nag-grow tayo, lumalago tayo sa pananampalataya natin. Hindi tayo dapat asal bata. And of course, asal bata, another is envy, inggit. Alam mo mga bata, inggitan talaga yan eh. Napamasko ko 2,000. Sabi ko, ako 2,500 nga eh. Binili ko ng dami na nahin ko. Mas maganda ang dami ko. Ganyan ang bata, inggitan. Sa church, hindi dapat inggitan tayo. Bad yun. Pambatang ugali yan. We appreciate one another. Diba? We give thanks to the Lord dahil sa mga blessing ng iba. Hindi tayo nang iinggit at hindi tayo naiinggit sa kapatid natin. Natutuwa tayo kapag ang kapatid bine-bless. Diba? Yun ang kailangan natin maramdaman. At kung bine-bless ka, hindi ka naman nang iinggit ng iba. Diba? Masamang mainggit, masama rin namang manginggit. So kailangan tinataboy natin yan dahil yan ay pambata. What are the areas of our lives we envied most with others? Una, financial status. Mas mayaman siya, mas mahirap ka.
'Di ba? Relationship status. 'Di ba? O yung asawa niya ay okay sila, kayo ganto ganyan. Children, yung anak niya ay mga mababait, yung anak mo ay mas mabait. Ano? Physical attractiveness. 'Di ba? Siya ay maputi, ikaw ay maitim. Siya ang buhok niya straight, sa iyo ay kulot. Pag pumasok ang langaw, hindi na makakalabas. Ano? 'Di ba? Minsan ganun. Weight. 'Di ba? Sa timbang, siya ay 36, 24, 36. Ikaw, 50, 50, 50. Ano? Di ba? Eh ano? Ano ba? Ganun ang ibig sabihin. But sometimes, naiingit tayo sa iba. Sasabihin pa nga ng iba, naku, 5 na ang anak, tignan mo ang balakang, sexy po rin. Ako wala pang anak, puro balakang na. Ano? Inggit kasi. Success, pag may nagtatagumpay, may inggit tayo. Di ba? Sa mga taong ganyan. Sabi ni Harold Coffin, envy is the art of counting your neighbor's blessing instead of your own. Kaya tayo naiinggit kasi ang binibilang mo, tinitignan mo yung blessing ng iba instead of your own blessing. Tandaan nyo, ang blessing ng Diyos magkakaiba sa bawat isa. Pero lahat, binebless. Di ba? Lahat tayo binebless ng Panginoon. Gusto nyo bang malaman kung inggitera kayo, inggitero? Alam ko na po, sabi ng iba. Una, marami kang nasasabi tungkol dun sa object ng inggit mo. Alam niyo, pag meron kayong nasasabi dun sa tao, inggit lang yon. Sabi mo, kaya lang naman honor ang anak niya kasi sip-sip ang nanay niya, nag-donate ng electric fan. Di ba? Mahal nga ang suot niyan, di naman bagay. Ganyan na. Alam niyo, pag ganyan ang mga salita, inggit yun. Tandaan niya pag naiinggit. Marami siyang nasasabi doon sa kanyang kinaiinggitan. Another, mahilig siyang mamintas. Alam niyo, ang tao na naiinggit, puro pintas. At tayo mga Filipino, ang hilig nating mamintas. Ang hilig nating mag-label. Ang hilig nating mag-judge based on their appearances. And sometimes our label ay bias. Kasi based on their status. Napansin niyo pamimintas ng tao? Depende sa status ng kanyang buhay. Tingnan niyo ito ha. Pag mayaman ang tao at meron siyang kati, ang sasabi mo, ay may allergy ka pala. Pag mahirap, naku, galis aso yan, lumayo ka. Di ba? Nakita niyo? Pareho lang ang tawag dun. Pag mayaman ka lang, ginawang allergy. Ano? Pero galis aso din yun. Ano? Pag mayaman ka, at mahina ang ulo mo, sabi nung teacher, Mami, ang anak po ninyo is slow learner. Pag mahirap, nanay, ang anak po ninyo, bobo. Pareho lang ang ibig sabihin na maganda lang pakinggan pag pangmayaman is slow learner. Di ba? Nakita niyo yung pamimintas ng tao? Bias, based on their status. Di ba? Pag maitim, ang tawag, black beauty. Pag mahirap, ulikba. Pag mayaman at payatot, payat, slim. Pag mahirap, butiki, ganyan. Ano? Pag mayaman at mataba, chubby. Pag mahirap, baboy. Ano? Pag mayaman at nangangalumata, tapos namamayat, stress. Yeah. Na-stress siguro siya. Pag mahirap, addict. Di ba pwedeng ma-stress din ng mahirap? Addict agad, namayat lang. Di ba? Pag may tattoo at mayaman, art. Pag mahirap, galing sa kulungan yan. Lumayo kayo, ex-con yan. Di ba? Ganun tayo, bias ang pamimintas. Mahilig nating i-chismis yung object ng envy. Tandaan niyo ito, karamihan sa mga marites, inggitera. Naiinggit lang yan. Di ba? Pag pinagchismis mo, alam mo ba si nakakadalawang asawa na. Inggit lang yun, nakakaisa pa lang siya. I'm not saying na tama ang ginagawa ng pinagchichismisan. But sometimes kaya pinagchichismisan ay inggit. Di sasabing gawin niyo yun, ha? Another, paano ba makakaiwas sa inggit? How can I remove envy? Tigilan ng pagkukumpara sa sarili sa iba. Ganun lang.
Kaya ka lang naman naiinggit dahil kumpara ka ng kumpara eh. O, di ba? Kinukumpara mo ang meron ka sa iba. Kinukumpara mo ang sasakyan mo sa iba. Kinukumpara mo ang sweldo mo sa iba. Kinukumpara mo ang asawa mo sa iba. Kinukumpara mo ang anak mo sa iba. Maiinggit ka. Bakit hindi ka maging kontento kung anong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Tigilan ang paghahangad sa mga bagay na meron ng iba. Ma-challenge ka na meron siya, thank you Lord, meron siya, magsisikap ako para magkaroon. Dapat ganon. Di ba sabi ng Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ano yung sabi niya? Yung taong payapa, yan yung mga hindi naiinggit. Pero yung naiinggit, daig pa niyang may sakit sa buto. Alam mo isa sa pinakamasakit na sakit sa buto. Yung mga medyo may edad natin, pag sumumpong yung rayuma, yung arthritis, yung hindi mo maibali yung paa mo, hindi mo maitukod, kasi masakit. Di ba? Talagang yung mga kumikirot, yung mga kaso-kaso, yung mga buto-buto, sabi niya, ganyan ang naiinggit. Para siyang may sakit sa buto. And sa halip na mainggit, matuwa tayo sa tagumpay ng iba. Lisa mga kapatid, pag meron tayong kapatid, kapitbahay, katrabaho na nagtatagumpay, maging maligaya kayo. Yung katrabaho nyo na-promote, huwag nyo sabihin, sip-sip kasi yan. Matuwa kayo na promote siya. Kapitbahay nyo nagpapagawa ng bahay, yumayaman siya. Matuwa kayo. Sabihin nyo, yes, may mautang anak ko. Kailangan nagiging joyful tayo sa kanilang pagtatagumpay. Do you remember John the Baptist? Si John the Baptist, mga kapatid, yan po yung center of attraction sa religious people noon, sa mga Hudyo, nung hindi pa nag-i-start ang ministry ni Jesus. Pero pagdating ni Jesus, mag-start siya ng ministry. Sabi ni John 3:30, He must increase, but I must decrease. Sabi niya, wag na ako. Siya na. Niready ko lang naman ang way niya. Diba? Yun naman dapat talaga ang goal natin sa buhay. Another, bawasan ang oras sa social media. Alam niyo, social media, yan po ay talagang nakakainggit. Meron talagang nananadya, kaya post ng post. Para inggitin yung iba. Kung hindi nyo kaya na tumingin sa social media at naiinggit kayo, huwag kayong tumingin. Kasi naman lagi kayong gano'n ang nasa Boracay na naman sila. Tayo wala pang napupuntahan. Diba? Nagpapagawa na naman sila ng bahay. Diba? Maiinggit lang kayo. Kung mainggitera kayo, tigilan ng social media. Mag-focus sa mga nangyayari sa buhay natin, huwag sa buhay ng iba. At higit sa lahat, tandaan palagi ang Santiago 3:16, sapagkat saan man nagahari ang inggit, nagahari doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Basta may inggit, ang kasunod, kaguluhan. Diba? Sabi nga nung kasabihan, pag inggit, pikit, pumikit na lang kayo. Pa hindi kayo mainggit sa tagumpay ng iba. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Listen, huwag lang magbawas ng timbang ngayong bagong taon. Magbawas din tayo ng masasamang ugali. Huwag lang nating baguhin ang mukha, baguhin natin ang loob. Huwag lang tayong magpaganda ng itsura, ng labas, pagandahin din natin ang ating puso. Kasi yun ang higit na pinahalagahan ng ating pong Panginoon. Muli po, Happy New Year po sa inyong lahat. Let's pray. Lord, thank you po sa inyong pong kabutihan, sa inyong mga pagpapala, sa inyong pagmamahal, sa inyong pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon muli, maranasan ang inyong pong mga biyaya sa taong ito ng 2026. Salamat sa inyong pangako na hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan. Huwag po nawa naming iasa ang pagpapala ninyo sa mga nakagawian lang. Huwag naming iasa ang aming pong buhay doon sa mga prutas, sa mga paputok, at kung ano-ano pang mga bagay. Dahil naniniwala kami na ang tunay na biyaya nagmumula po sa inyo. Tulungan din po ninyo kami na ayusin ang buhay namin kasi naniniwala po kami na kapag maayos ang buhay namin, mas maayos na dadaloy ang pagpapala sa aming po mga buhay. Sa inyo po namin dinudulog ang Taytay Church of Christ. Sumagana ang pagpapala niyo sa kanila, kasama po ng aming buong sambayan. In Jesus' mighty name, Amen.